Hinulan ang ilang lugar sa Bataan kaninang hapon sa lakas ng buhos halos mag-zero visibility sa ilang kalsada. Sa Davao City naman sinira ng malalakas na hangin at hampas ng alon ang ilang mga bahay. Ayon sa Pag-asa, apektado ng localized thunderstorm at habagat ang buong Davao Region. At kung magpapatuloy ang epekto ng habagat na pinalalakas pa rin ng tatlong bagyo, saksihan maya-maya lamang. Igan sumabay sa panalasa ng habagat na pinapalakas pa ng tatlong bagyo ang isang buhawi na sumira sa ilang silid-aralan sa Cagayan. Sa Pampanga naman, iniinda pa rin ng mga residente ang baha. Saksi si Oscar Oida. Suot ang mga bota abala sa paglilimas ng tubig sa loob ng kanyang bahay. Sa Masantol, Pampanga, ang 61 anyos na si Aling Maria. Nakatira siya sa tabing ilog kaya nakakatarantaraw tuwing kumukulimlim ang panahon. Yung pong alon pag umaagos sa likuran dito po sa may bahay para po magigiba yung kubo ko. Kambal na sanin ang di pa rin humuhubang baha ang ulan at high tide pati sa Makabebe. Yung nakarana yung paa po nun, mas malaki pa dyan hanggang dito po nun. Umaalon sa kalsada sa pagdaan ng mga sasakyan at may tumirik pang isang tricycle. Maingat din sa pagdaan ang maliliit na sasakyan dahil sa baha sa 17 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Umaabot pa umano hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar. Nalubog pati ilang palayan. Sa Bugay, Cagayan, sumabay pa ang pagtama ng isa umanong buhawi. Tanggal ang bubong at pinto ng ilang classroom sa Licerio Antiporda Senior National High School. 80% ng paaralan ang nasira. May papasok sila yung face-to-face classes, yung hindi papasok magmo-module pa rin po sila. Alala, mga tao dun Naglalaki ang tipak ng bato naman ang bumagsak sa kalsada sa Tuba, Benguet. Abiso ng kapitan ng barangay, may mga nalalaglag pang bato kaya umiwas muna sa bahaging yan ng Cannon Road. Hindi rin madaanan ang bahagi ng Bukod Kabayan Road sa Sitio Bugao dahil sa landslide at natumbang pine tree. Sa Paway, Ilocos Norte, nakahanap ng biyaya ang ilang residente sa mga binahang palayan dahil nakalambat sila ng malalaking isda. Posible umunong galing ang mga ito sa umapaw na fish pond. May mga dumayo pa para mamingwit ng isda. Nagbayanihan naman ang mga residente sa bayan ng Pitig para maitawid sa rumaragasang ilog ang labi ng kasamahan nilang 90 anyos. Isinakay nila ito sa kawayan at pinasan papunta sa punerarya. Nang mailipat sa kabaw ang labi, ay pinasan din nila ito sa bahay ng biktima. 80% naman ng Oton, Iloilo ang apektado ng pagbaha sa mga nakaraang araw. Kaya idineklara na roon ang state of calamity. Ayon sa NDRRMC, isa na ang napaulat na nasawi sa Western Visayas dahil sa pananalasa ng bagyong Goring at Hana. For validation pa raw ang mga detalye tungkol sa nasawi. Mahigit 387,000 na residente na ang apektado ng dalawang bagyo sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Magandang gabi mga kapuso, maulang weekend ang inaasahan sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin sa habagat na pinalalakas ng tatlong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una dyan ang bagyong Hana na sa latest bulletin ng Pag-asa kanina ay nasa layong 710 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Pakanluran po ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung hindi yan magbago ay posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility sa linggo ng hapon o kaya naman ay sa linggo ng gabi. Pero bukod sa bagyong Hana,
nakamonitor din tayo sa 2 pang bagyo na nasa labas naman ng PAR. Ang isa po yung dating bagyong Guring na tinatawag na ngayon sa international name nito na Shaula at patuloy na ang paglayo dito sa ating bansa. Sa bandang east naman ng PAR, nandito po yung Severe Tropical Storm Kirogi sa silangan yan ng extreme northern Luzon. At kung mapapansin po ninyo ay napakalayo po niyan dito sa ating bansa at pa-north-northwest naman ang kilos nito kaya mababa ang tsansang tumbukin nito ang Pilipinas. Pero ayon po sa Pag-asa, ang 3 bagyo na yan ang sabay-sabay na humahatak dito sa hanging habagat o yung southwest monsoon kaya naman inulan ang unang araw ng Burr months. Pero mga kapuso posibleng magpatuloy pa yan hanggang sa darating na weekend. Base nga sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa halos buong Luzon bukas. Meron po mga heavy to intense rains, lalo na sa western section ng Luzon. Inaasahan po natin dito sa Ilocos Region, ganun din sa Pangasinan, Zambales, Bataan at pati na rin sa Mindoro provinces. Kaya naman doble ingat para sa mga kapuso natin dyan sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Magtutuloy-tuloy po yan pagsapit ng linggo pero mas marami ng lugar ang uulanin at meron po makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dito yan sa Central Luzon. Sa Visayas naman may ulan bukas dito po yan sa bahagi ng Antique, ganun din sa Iloilo at pati na rin dito sa Negros provinces at ilang panig ng Leyte. Inaasahan po natin na mauulit yan sa linggo at may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi naman ng Central Visayas, yan sa Cebu at sa Bohol. Sa Mindanao naman may pag-ulan bukas dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa Caraga Region. Madadagdagan po ang mga lugar na uulanin pagsapit ng linggo ng hapon. Makikita po ninyo malawakan na po yan at meron na rin mga malalakas sa pag-ulan. Sa Metro Manila naman, mataas pa rin ang tsansa ng ulan ngayong weekend kaya kung wala namang importanteng lakad, manatili na lang po muna sa inyong bahay. Pero kung hindi naman may iwasang lumabas, huwag kalimutang magbitbit ng payong, kapote o kaya naman bota, lalo na po kung flood-prone area ang inyong pupuntahan. Sa mga nagtatanong naman kung hanggang kailan nga ba ang mga pag-ulang dala ng hanging habagat, naku, ayon po sa Pag-asa, posibleng hanggang Lunes pa yan, lalo na dito sa Luzon at ganun din sa western section ng Visayas. Pagsapit kasi ng Martes, unti-unti na pong hihina itong hanging habagat dahil na rin sa paglayo nito nga binabantayan natin na bagyong Hana. Pero mga kapuso, pwede pa po yung magkaroon ng pagbabago kaya antabayanan lang ang updates ng Pag-asa. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bago sa saksi, inanunsyo ng palasyo na sa Martes na ipatutupad ang tinakdang price ceiling sa bigas. Nagbabadya rin ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Saksi sina Tina Panganiban Perez at Bernadette Reyes. Hanggang kanina umaabot sa 55 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Hanggang 57 pesos naman sa well-milled rice. Walang nakitang pababa sa presyo nito mga nakalipas na linggo. Kaya ang Malacanang nagtakda na ng price ceiling. Base sa executive order ng Pangulo, 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well-milled. I encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Pero umaaray rito ang ilang negosyante. Sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City, pinakita sa atin ng rice retailer kung magkano ang bili nila sa bigas. Pumapatak na nasa 49 hanggang 51 pesos kada kilo. Kaya paano rin nila ibebenta ang bigas ng pasok sa price ceiling kung mas mataas pa rito ang kanilang puhunan? Paano yung plastic namin, yung tao namin, yung pwesto namin? Kung pipilitin nila kami magtinda ng 41, hindi nila kami magtitinda ng bigas. 48 na po ako doon puhunan, pagbiyahe mo pa lang. Wala pa po doon yung mga pagpunta mo sa Manila. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, hindi na konsulta ang mga magsasaka sa desisyong maglagay ng price ceiling. Baka yung iba dyan na mga nagbibenta ng bigas, either ititigil mo na nila, baka hindi nila kayang magbenta sa price control level. Para naman sa bantay bigas at kilusang magbukid ng Pilipinas, kaya pang ibaba ang presyo sa itinakdang price ceiling. Ang ibinebenta nila ngayon ay yung inani po nung nakaraan na hindi po dapat tataas ng
kung regular milled rice, at least 34 to 36 pesos retail price ay may kita na sila. At kahit yung well-milled rice na 37 pesos and 40 centavos, may kita na po yung mga trader at saka miller. Dahil pang regular at well-milled lang ang saklaw ng utos, babantayan daw ng Trade and Agriculture Departments sakaling may magbenta ng mga ganyan bilang premium o kaya ihalo sa premium. May kaakibat na parusang multa at kulong ang paglabag sa Price Act. Hirap na sa pagbabudget ang maraming mamimili. Dumagdag pa ngayong araw ang mahigit 6 na pisong dagdag presyo sa kada kilo ng LPG. Wala naman tayong magagawa. Yung LPG yan, kahit tumaas, gamit po natin sa pang-araw-araw po. Ayon sa Energy Department, umaabot na ngayon sa 840 hanggang 1,000 pesos ang kada 11 kilogram na tangke. Mula Enero ay 4 na beses nang tumaas ang presyo ng LPG. 5 beses naman itong bumaba. Kaya lumalabas na sa kabuuan, bumaba pa rin ng halos 4 na piso ang kada kilo nito batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research. Bukod sa household LPG, nagmahal din ang auto LPG ng mahigit 3 piso kada litro. Ang pagmahal ay dahil sa pagtaas din ng contract price ng LPG sa buong mundo ngayong Setyembre na karaniwan pag nagsimula ang bare months. Ngayong pong September, dito na po nag-i-stock yung Northern Hemisphere countries para po sa gamit nila sa winter time. Sa susunod na linggo naman, ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, asahan pa rin ang panibagong oil price hike base sa 4-day trading ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pangulong Bongbong Marcos sinabing tuloy ang pagdedepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas. Tugon yan sa pag-i-issue ng China ng 10-dash line map na sumasakop sa malaking bahagi ng South China Sea kabilang ang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tila pamalit ito sa 9-dash line na nauna nang ipinawalang bisa ng arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, hindi nagbabago ang posisyon ng bansa pagdating sa kung ano ang sakop nating teritoryo. Now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Sa kanyang pagbisita kanina sa Palawan, pinuri ng Pangulo ang mga sundalo ng AFP Western Command na nagagawa pa rin ang misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pangharas ng China. Inalmahan din ng India ang inilabas na mapa ng China at sinabing palalakasin pa nila ang maritime cooperation kasama ang Pilipinas. 2 pang police NCR sibak sa pwesto matapos magpositibo sa random drug testing. Hindi pa pinangalanan ng 2 maging kung saan sila nakadestino. Gumugulong na ang investigasyon sa kanila habang hinihintay pang resulta ng pangatlong drug test. 950 na mga pulis sa Metro Manila ang sumailalim sa drug testing ngayong buwan. Nauna nang sinibak sa pwesto si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Cesar Herente matapos magpositibo sa drug test. 2 buwang cashless dry run sa mga tollway nagsimula na. Hindi pa lahat ng plaza kasali pero magdadagdag daw kada linggo. Ayon sa Toll Regulatory Board, tatagal ito ng 2 buwan para malaman kung pwede na ang full implementation ng cashless toll collection. Tinatayang 20 to 30% pa ng mga motorista ang gumagamit ng cash lanes. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa unang araw ng bare months, hindi natinag ng ulan ng mga nanood sa live performance ni Jose Marichan sa Alabang. Ang King of Pinoy Christmas Carols, ipinarinig din ang kanyang bagong Christmas song sa UH Barkada. Saksi, si Jamie Santos. Hindi lang sa mga online meme siya inabangan dahil sa Water Garden ng isang mall dito sa Alabang. Dumayo ang marami kahit umuulan, mapakinggan at makita lang si Jose Marichan. Hiyawan na at kanya-kanya ng labas ng mga cellphone ang mga nag-abang. Dahil sa marami, naging hudyat na rin siya ng bare months o simula ng Paskong Pinoy. Masaya-masaya na nakita si Jose Marichan. Kahit na malakas yung ulan, ang ganda ng performance. Enjoy po namin. Tsaka, pasensya na kahit maulan pero masaya naman. Good health always. Good health, more money.
Umaga pa lang ay kasama na natin si Jose Marichan sa pagsalubong sa Bear Months. It's always exciting, you know, how nice to be associated with the longest Christmas season in the world. Ang tawag nga minsan sa akin, Santa Claus. Maagang regalo ang dala ni King of Pinoy Christmas Carols sa ipinarinig niyang bagong awit pampasko na Pagdating ng Pasko. Pagdating ng Pasko, halina't alawin ang lola't lolo. Ang nagmamahalan, nagbibigayan ng mga regalo. At dahil it's the time of the year, lalo pa niyang ipinadama ang Christmas spirit sa pag-awit ng kanyang iconic holiday song. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Kung saan nakikanta rin ang UH Barkada. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. May mensahe rin sa lahat si Jose Marichan sa pagsisimula ng Bear Months na hudyat na the holidays are coming. I want to wish you all an advanced Merry Christmas. And may the coming year bring you good health, prosperity, and joy in our hearts. Thank you. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Intense ang pasilip sa pelikulang 5 Breakups and a Romance na pagtatambalan for the first time ni Alden Richards at Julia Montes. Ang American band namang New Kids on the Block may collab sa 17 para sa kanilang 2008 hit song. At isaksihan. "17's on the Block." Inilabas na ang collab na American band ng New Kids on the Block at ng 17 members na sina Joshua, DK at Dino. Ito ang remix ng Dirty Dancing na bahagi ng The Block Revisited album ng New Kids on the Block na i-release sa Nobyembre. Ang special 15th anniversary edition na ito ng kanilang hit 2008 album. Magsisilbing reunion din daw nila sa kanilang fans. Ito naman para sa EXO-Ls. Ngayong buwan, ilalabas ang solo comeback ni D.O. via his second solo mini-album na Anticipation. Bakit? Napaka-insensitive mo eh. Group study nga. Yan ang intense pasilip sa isa sa mga mabibigat na eksena ni na Julia Montes at Alden Richards para sa pelikulang 5 Breakups and a Romance. Bakas ang matinding emosyon sa dalawa habang nag-aaway sa tabi ng swimming pool. Collaboration ng GMA Pictures, Cornerstone Studios, and Myriad Corporation ang pelikula. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Nagsama-sama ngayong gabi mga executive, anchor, reporter at yung pang staff and crew ng GMA Network para magbigay pugay sa nag-iisang Mike Enriquez. Inalala ng mga kapuso ang di matatawarang karanasan. Kasama si Mike, na kilala rin bilang si Buma. Saksi si Mark Salazar. Sa listahan po ng mga kandidato sa pagkapresidente sa mga Radio DJ, tagapaghatid ng balita, investigador ng bayan. Hindi namin kayo tatantanan. Markado na ang lagpas 5 dekadang serbisyong totoo ni Mike Enriquez sa broadcast industry. Kaya naman sa tinaguriang GMA Night, nagtipon-tipon ng mga kaibigan at kasamahan sa industriya ni Mike para sariwain ang magagandang alaalang iniwan ng veteranong broadcaster. Nagkaroon muna ng Holy Mass. Pagkatapos ay idinaos ang memorial service kung saan binigyang pugay si Mike. Sa pangunguna yan ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President at CFO Felipe S. Yalong at iba pang executives. Matagal ko rin nakatrabaho si Mike. At hindi lang yon, during the time we were working together, we were also friends. And that is, I think, more than 23 years. At makikita nyo hindi lamang sa mga testimony ng kanyang mga katrabaho, pati yung mga outpouring of sadness
ng mga kapuso niya sa GMA at mga public, yung mga nakikinig sa kanya sa radyo at nanonood sa kanya sa telebisyon. And that proves how good a person he was. We say farewell to Mike, but his legacy will live on. Paalam, Mike, at maraming salamat sa paghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Si Boss Mike po ay tapat, lalo na po sa mga taong totoong tapat sa kanya at nakakuha ng kanyang pagtitiwala. Maaring bilib siya sa trabaho mo at pinaguhusay mo naman, pero napakasarap na maramdamang talagang may tiwala siya sa iyo. Yun po ang aking nararamdaman. Salamat, Boss Mike. Maraming salamat sa iyong paggabay. Dineploy ako sa Tacloban, nagpaalam ako kay Sir Mike, so biglaan sabi, nagalit siya. Sabi niya, pag-uwi ko, mag-usap tayo, hindi pwedeng ganyan, Susan, kasi may iwanan yung programa mo. Sabi ko, yes sir, pasensya ka na, trabaho to eh, gano'n. Abay, bigla din ho siyang pinadala sa Tacloban. Diba? So, nauna ako. Pagdating ko sa airport, nasa lubong ko siya. Hi, sir, sabi, wala tayong magagawa, Susan. Talagang ganyan eh, di ba? Talagang ganyan. Wala tayong magagawa. Pag bigla tayo inyutusan, di ba? Oh, sir, oh. Buma was our masayahin and generous ninong. He believed in the power of a good marriage to change one's life for the better dahil po sa experience niya kay Tita Babes. He was ninong for everyone from the camera crew to the PAs, the editors, the producers, the EPs, and even to me. Kaya ngayong gabi, hiling ko po sana sa inyong lahat. Can we please stand up and give Mike a big hand of applause? Well done, Mike. Good job on this earth. Farewell, Mike. Your voice may have faded from the airwaves, but your impact will will always resonate in our hearts. Ang aming pagpapahalaga at pagmamahal sa iyo, hindi namin tatantanan ngayon, bukas, at magpakailanman. Ang mga ambag ni Mike sa broadcast industry, dinadakila sa isang resolusyon sa Senado. Ang tatak ng kanyang boses, bukod tanging estilo ng pag-uulat at matatapang na komentaryo. Naging bahagi na raw ng mga tahanang Pinoy at humubog sa kamalayan ng publiko sa mga issue at nagaganap sa lipunan. Malaking kawalan daw ang kanyang pagpanaw sa ating bansa, lalo sa propesyon ng pamamahayag at broadcasting, na binubugbog ngayon ng disinformation, fake news at iba pang masamang epekto ng digital media age. Salamat, Sir Mike! Mahal ka namin! Hindi ka namin malilimutan! Marami ang makakamiss kay Mike. Pag ganitong oras ng umaga, pupungay-pungay pa mata ko. Parang nagsisimbang gabi nito araw-araw. Pa yung mga tao, serbisyong totoo eh. Pagdating niya dito, upo siya dyan. Dito? Iyan, may dala siyang breakfast, kasama doon ang paborito niyang kape. Lalo't naging buhay niya ang paglilingkod sa broadcasting. Patunay ang handheld radio niya. Pag meron nagsalita sa radyo ng base to 1, sagutin mo na si Sir Mike yun. Siya yung magpa-flash report ng sunog. Siya yung magpa-flash ng aksidente. At sariling transistor. Si Sir Mike, kahit saan siya magpunta, dala niya sa kotse, nakikinig yan. Hanggat hindi pa sira, hanggat gumagana pa, gagamitin niya. May pagkapasaway rin si Mike o Buma. Kwento ng floor director niya ng 20 taon, kapag nasasamid o nauubo siya sa ere, tiyak yan, kumain siya ng kutkutin gaya ng mani. Excuse me po. Ano gagawin niyo? Nagugutom ako. Yung mga ganun siya. So, parang kahit sabihan ko siya, gagawin pa rin talaga niya. Sabi nga niya, Carino brutal siya magmahal. So, once kung hindi ka niya papagalitan, hindi kayo mahal, hindi kayo close. Maninang isa sa mga supplier, si Ate Lani ng Co-op Canteen ng GMA. Oo, sa isang araw.
Sana may mani sa taas dyan para di mo kami makalimutan. Ay bakit nga ba Buma ang tawag kay Mike? May kwento rito ang kaibigan niya at kapwa radio DJ noon na si Willie Inong. Ano yan eh, Mars Ravelo Filipino Comics. Ano yun, elepanteng malaki na ano, na mga 1950s, 60s yun eh. Tinawag ng mga kaibigan niya yun sa kanya eh. Over time, nagustuhan ni Mike. 2 linggo ang nakararaan, huli raw nakausap ni Willie si Mike bago siya isinugod sa ICU. Hanggang sa huli, gusto raw bumalik ni Mike sa trabaho. They kept saying, Willie, next week, they already talked to me. I'm gonna go back on the air next week. Mga kapuso, uuwi na po ako. Ngayon, sa gunita na lang natin mapapalikan ang kanyang pag-uulat at maririnig ang kanyang tinig. Hindi namin kayo tatantanan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat, Ama. Saludo. Mga igan, salamat sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.